Hi guys, good afternoon everyone at kamusta naman tayo ngayon today. So ito na nga guys, gagawa ko ng merienda, yung pinakasimpleng merienda na napakadaling gawin. Bago ko simulan yung aking pagluluto, meron muna ako ditong 2 piraso ng pandan. Hinugasan ko lang maigi syempre para mawala yung alikabok at ilalagay ko to dun sa aking lulutuin. Nagpabili rin ako ng sago dito kay Javi kanina. So sabi ko bilhin niya ako ng sago. Binili niya ako mga siguro 2 cups to, worth 20 pesos. Hinugasan ko lang ulit, pero bagong luto naman to guys kasi medyo mainit-init pa nga to kanina. Pero hinugasan ko pa rin syempre. Ito na yung lulutuin ko kasi sakto kanina namimili ako ng gulay dun sa suki ko. Syempre, pag meron talagang binibentang saging na sabay yun, bumibili talaga ako. At natuwa ako kasi ang tataba ng saging. Tapos, ang per kilo niya is 30 pesos lang. So, almost 2 kilos to. Binigay niya na sa akin ng 65 pesos. Ang gagawin kong luto dito, gagataan ko. Kaya nagpabili ako kay Javi ng 2 piraso na nyog. Ang nyog kasi dito guys, meron kang mabibiling 20 pesos isa. So, depende kasi sa laki. So, nagpabili ako ng 2. Kaya, 40 pesos yung 2 piraso. Itong ginataang saging, no, parang yan, tulad mo na rin to dun sa ginataang bilo-bilo. Diba guys? Kasi merong saging yan. Pero kasi to, napaka simple lang. Hindi maraming lahok. Ang lahok nilang talaga is saging at nilagyan ko lang ng sago, no? Sa Bicol region daw, ang tawag talaga sa pag nagluto ka ng saging na may gata, then may asukal, ang tawag dito ay pinakro, no? Pero dito sa Manila, wala namang tawag. So anyway, meron ako ditong coconut milk at saka coconut cream and then sugar and then pandan leaves at syempre yung sago. So yan lang yung kakailanganin ko para makagawa ako ng merienda. Quick and easy to make, no? Actually, hindi ka mahirapang hanapin yung ingredients ito. So ito na, inuna ko na tong coconut milk. Ito yung pangalawang pinagpigaan ng nyog. And then, lalagyan ko na rin ng sugar. So, yung lasa nito, it depends on you guys. Kung mahilig ka sa mas matamis, so, ikaw na yung bahala, no? So, then, nilagyan ko ng salt para balanse yung lasa. And then, haluin ko lang naman maigi para ma-dissolve na yung sugar. At pagkatapos, lalagay ko na tong banana. So, ganun lang kadali. So, alam nyo guys, napakaraming pwede mong gawin sa saging na saba. Pwede mo siya ilagay sa ulam. Actually, maraming recipe na ulam na pwedeng may saba na saging, no? So, syempre sa pagmerienda. Ito na, bago ko makalimutan yung pandan leaves, no? Nilagay ko na rin. So, pinakuluan ko to guys sa mga 5 minutes, no? Hinalo-halo ko lang syempre para hindi masunog. At syempre, yung apoy, medium fire lang para wag naman masunog yung niluluto natin. So, syempre, tinikman ko pa rin para tama ba yung tamis. At pagkatapos, eto na, nilagay ko na yung sago. Isa kasi yung sago sa favorite ko talaga. Gustong-gusto ko talaga yung sago. Kaya nilagyan ko talaga ng sago. Masarap din kasi yung parang pag kinakain mo, merong medyo may makunat-kunat. At eto na yung pinakapanghuli. Lalagay ko na tong coconut cream or yung kakang gata. Ito yung unang-unang piga ng nyog. Ang ginagawa guys ni Javi, nagpapapiga na siya sa palengke. Kasi mas maganda pag sa palengke kasi may pampiga talaga sila. So napipiga ng gusto yung nyog, talagang lalabas talaga yung katas ng nyog. So, kaya hindi na ako nagpipiga dito sa bahay. Tsaka parang hindi na hassle. Ang hirap magpiga ng nyog. So, tinakpan ko lang to and then pinakuluan ko lang ulit ng 5 minutes. So, luto na to guys. Hindi ko na pinakuluan ng matagal kasi ang mangyayari dito, mag-oily na dahil nga yung gata, no? So, ayokong patuyuan. Gusto ko yung ganito para medyo may sabaw-sabaw. At dahil malapit na itong maluto, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.
Thank you very much for always watching my videos. Thank you po talaga sa inyong lahat. At sana po, don't forget to click the notification bell for new updates. So, eto na guys, no, kung mapapansin nyo, medyo nag-taken na yung pinaka sabaw or yung pinaka sauce nung ating pinakro or itong ating ginataang saging. So guys, kung hindi mo pa na-try magluto ng ganito, i-try mo na para masubukan mo. At syempre para matikman mo. 'Di ba ang dali niya lang gawin at konti lang yung ingredients. So syempre, eto na, magmimerienda na kami. Pamimeriendahin ko na yung aking kids, no? Ito yung merienda na mura na, masarap pa, at higit sa lahat, masustansya pa. So there you have it guys. Thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone.